Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 1461. Hindi totoo. Napakalinaw ni Rogelio sa kanyang puso na hindi siya maaaring magulo sa mga oras na ito. Kung tutuusin, kung siya ay magulo, ang ibang tao ay tiyak na lalo pang magpapanik. Huwag mag-alala sa lahat, bagamat ang Cyrus na ito ay may pambihirang lakas, siya ay hindi isang immortal. Mayroong halos 30 bodyguards sa aming pamilya, Chi. Hindi dapat maging problema para sa mga taong ito na pigilan si Cyrus. Kapag si Mr. Dumating ang mga tao ni Fang, tapos ngayon ay dead end si Cyrus. Tumingin si Rogelio sa mga senior executive ng pamilya Chi at sinabi. Bagamat ang lahat sa pamilya Chi ay nag-aalala sa kanilang mga puso, sinabi na ni Rogelio, at wala na silang ibang paraan. Tahimik lamang silang nanalangin sa kanilang mga puso na ang pagliligtas ni Francis ay dumating ng mabilis. Dahil dumating na si Cyrus, lumabas tayo para salubungin ang mga bisita. Huminga ng malalim si Rogelio, nagpanggap na kalmado at tumakbo palabas ng pinto. At ang mga high-level executive na iyon ng pamilyang Chi ay sumunod din kay Rogelio palabas pagkatapos nilang magtinginan sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, wala silang mas mahusay na pagpipilian ngayon, maaari lamang silang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Sa kabilang panig, sina Cyrus at Trixie ay pumasok sa manor ng pamilya Chi. Bagamat may mga bodyguard na nakaharang sa kanilang dalawa sa pinto kanina, diretso silang sinampal ni Cyrus. Total, ang mga bodyguard sa pinto ay mga ordinaryong tao lang, at sila ay wala sa paningin ni Cyrus. Sumunod lang si Trixie sa likod ni Cyrus, na may sobrang kaba na ekspresyon sa mukha. Dahil ito ang unang pagkakataon na pumasok si Trixie sa manor ng pamilya Chi sa ganitong paraan. Ang kasalukuyang Trixie ay masasabi pang ang inialay ang buong buhay niya kay Cyrus mag-isa. Kung si Cyrus ay makakaalis dito ng buhay ngayon, siya ay mabubuhay, ngunit kung si Cyrus ay nabigo, si Trixie ay mabubuhay sa araw na iyon. Ito rin ay nasa bahay ni Chi. Si Trixie ay nagpaplano ng paghihiganti sa loob ng maraming taon, ngunit hindi niya akalain na ang araw na ito ay darating ng napakabilis at biglaan. Sino? How dare you break into our Chi family? Sa sandaling ito, isang bodyguard ang nagmamadaling lumabas at sinigawan si Cyrus na may sobrang excited na ekspresyon. Hayaan ang ulo ng iyong pamilya Chi na lumabas upang makita ako. Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus sa bodyguard. Karapat-dapat ka bang makita ang pinuno ng aming pamilya Chi? Tumingin ang bodyguard kay Cyrus na may bakas ng panghahamak sa kanyang mga mata. Is it that I don't deserve to see the head of your Chi family or is the head of your Chi family afraid to come out to see me? Hindi mapigilan ni Cyrus na mapangiti. Wala ako sa mood makipag-usap sa iyo ngayon bibigyan kita ng huling pagkakataon, lumabas ka na, o mag-ingat ka, we're welcome. Tinitigan ng bodyguard si Cyrus at sumigaw ng malakas. Bahala ka, anong magagawa mo? Hindi mapigilan ni Cyrus na mapangiti nang marinig ang sinabi ng bodyguard. Hulihin ang dalawang ito. Sigaw ng bodyguard. Sa isang iglap, halos 20 o 30 bodyguard ang sumugod mula sa kanto. Ang lahat ng mga bodyguard na ito ay may mga armas sa kanilang mga kamay, at nararamdaman ni Cyrus na ang mga bodyguard na ito ay dapat na lahat ay mga mandirigma. Bagamat ang kaharian ay napakababa, ang kanilang pisikal na kalidad ay tiyak na hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Kahit na ang pamilya Chi ay nag-iisa na ngayon, kailangang sabihin na ang pamilya Chi ay talagang may ilang background, kung hindi, imposibleng makatipan ng napakaraming martial artist bodyguard. Siyempre, ito rin ang agwat sa pagitan ng Hong Kong Island at ng mainland. Ang malalaking pamilya sa loob ng bansa ay hindi gaanong pinapansin ang mga mandirigma, at ang mga mandirigma sa loob ng bansa ay walang pakialam sa pagiging bodyguard. Karaniwang pinipili nilang sumapi sa isang sekta tulad ng sekta ng Tianshan. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng sekta ang mas mainam ang paggamot kaysa maging bodyguard sa isang malaking pamilya, kaya naman sa Soulbury City,
kahit pa ang malaking pamilya, kakaunti ang mga mandirigma. Kahit na ito ay isang malaking tao tulad ni Jonathan, kakaunti ang mga mandirigma sa paligid niya, si Richard lamang ang nag-iisa. Pero iba dito sa Hong Kong Island. Sa normal na kalagayan, ang malalaking pamilya ay magsasanay ng maraming mandirigma para protektahan ang kanilang sariling kaligtasan. Sa makatuwid, kapag si Cyrus ay nasa loob ng bansa, ang posibilidad na gusto ni Cyrus na makatagpo ng isang mandirigma ay napakababa pa rin. Ngunit sa Hong Kong Island, ang mga mandirigmang ito na may medyo mababang antas ay karaniwang nasa lahat ng dako. Kahit na si Trixie ay palaging nakatira sa pamilya Chi, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng napakaraming mandirigma sa pamilya Chi. Halos sa isang iglap, direktang pinalibutan ng mga mandirigmang ito sina Cyrus at Trixie. Ang ekspresyon sa mukha ni Trixie ay labis na natakot, dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong labanan, at sinigawan niya si Cyrus ng may kaba. Master de la Cruz, ano ang dapat nating gawin ngayon? Bagamat alam ni Trixie na hindi madali ang mga kasanayan ni Cyrus, ngunit sa oras na ito si Cyrus ay humaharap sa napakaraming mandirigma ng mag-isa. Kung ang mga taong ito ay nakikipaglaban sa mga gulong, tiyak na hindi ito kakayanin ni Cyrus. Ngunit hindi alam ni Trixie na kahit na si Cyrus at ang mga bodyguard na ito ay parehong mandirigma, napakalaki pa rin ng agwat sa pagitan ng mga mandirigma at mandirigma. Ito ay tulad ng isang 30 taong gulang na malakas na lalaki na humaharap sa 12-dosenang 3 taong gulang na mga bata. Gaano man karami ang 3 taong gulang na mga bata, ito ay ganap na imposible para sa malakas na lalaking ito na mapantayan. Kung may away saglit, sundan mo ako ng maigi, mag-ingat ka. Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus kay Trixie. Nakita ko. Tumingin si Trixie kay Cyrus at marahang tumango. Anak, ngayon bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi ka umalis, magagawa lang natin. Sabi ng nangungunang bodyguard kay Cyrus sa napakayabang na tono. Bahagyang tumingin si Cyrus sa bodyguard at walang sinabi. Huwag kumain at uminom ng toast. Ang nangungunang bodyguard ay tumingin kay Cyrus at malamig na ngumuso, pagkatapos ay winagayway ang kanyang kamay at walang ekspresyon na sumigaw, ibigay mo sa akin. Crash. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga bodyguard ang sumugod diretso sa posisyon ni Cyrus. Matapos makita ni Trixie ang eksenang ito, likas niyang ipinikit ang kanyang mga mata, dahil hindi siya nang ahas na makita ang susunod na mangyayari. At ang figure ni Cyrus ay kumislap at direktang sumugod sa karamihan ng mga security guard. Ngayon ang bilis ni Cyrus ay napakaganda pa rin, at hindi ito maihahambing sa mga bodyguard na ito. Itinaas ni Cyrus ang kanyang kamay at direktang sinuntok ito sa mukha ng bodyguard na nasa harapan niya, tumilapon ang bodyguard pagkatapos sumigaw. Sa oras na ito, si Cyrus ay parang multo, pabalik-balik sa mga bodyguard na ito, at halos bawat putok ay tatama sa isang bodyguard. Dahil napakabilis ni Cyrus, hindi man lang makita ng mga bodyguard na iyon ang mga sulok ng damit ni Cyrus, naramdaman na lang nila na ang figure ni Cyrus ay patuloy na nag-shuttle. Wala pang kalahating minuto, 7 o 8 bodyguards ang bumagsak sa lupa. Sa sandaling imulat ni Trixie ang kanyang mga mata noong araw na iyon, naramdaman niya na ang lahat ng nakikita niya sa oras na ito ay hindi totoo. Kabanata 1462. Ang bilis naman. Medyo hindi ka panipaniwala na kayang harapin ni Cyrus ang napakaraming tao ng mag-isa. At si Cyrus mismo ay hindi naisip na ang kanyang bilis ay tataas ng napakaganda. Nang natutunan ni Cyrus na makabisado ang paghinga sa kanyang katawan ng ganito, ang kanyang bilis ay nagbago ng malaki, na mas mabilis kaysa dati. Sa oras na ito, ang mga security guard ng pamilya Chi ay medyo natulala, tulala silang nakatayo sa lupa. At ang kanilang mga mukha ay labis na natatakot, dahil hindi nila akalain na ang lakas ni Cyrus ay sobrang nakakatakot, na halatang lumampas sa kanilang kaalaman. Martial arts expert ba ang taong ito? Excited na sigaw ng isa sa mga security guard.
Imposible, talagang imposible, paano magkakaroon ng ganitong batang eksperto sa martial arts? Mabilis na gumanti ang kapitan ng bodyguard. Captain, sobrang bilis ng taong to, hindi na natin kayang makipagsabayan sa bilis ng taong to, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa sandaling ito, sumigaw ang isa pang bodyguard sa malakas na boses. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, ang kapitan ng bodyguard ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Lahat ba kayo ay isang bangkos ng basura?" Ano ang magagawa niya sa kanyang bilis? Ilan tayo doon? Harangan ng taong ito para sa akin. Matapos marinig ang mga salita ng kapitan ng bodyguard, ang lahat ay agad na bumuo ng isang bilog, na parang binabalak nilang kontrolin ang mga kilos ni Cyrus sa ganitong paraan. Kung tutuusin, sa mata ng mga taong ito, mas mabilis lang si Cyrus. Kung mapipigilan si Cyrus, walang silbi si Cyrus kahit gaano pa siya kalakas. Sa isang iglap, ang mga bodyguard na ito ay sabay na sumugod kay Cyrus, at pagkatapos ay itinaas ang kanilang mga sandata at nilaslas ang ulo ni Cyrus. Pumunta ka sa impyerno. Hindi napigilan ng isa sa mga bodyguard na sumigaw, at ang ekspresyon ng mukha nito ay hindi pangkaraniwang galit. Iyang Master de la Cruz, mag-ingat ka. Si Trixie, na ngayon palang puno ng tiwala kay Cyrus, ay natulala sa sandaling ito, at sinigawan si Cyrus na may desperado na ekspresyon. Dahil iniisip ni Trixie na bagamat makapangyarihan si Cyrus ay isang tao kung tutuusin, hindi isang immortal. Kung talagang tamaan siya ng mga machete na ito, malamang namamatay siya sa lugar. Nakaharap sa napakaraming sandata, direktang ipinikit ni Cyrus ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagsimulang magsanay ng tiger technique sa kanyang katawan. Bang! Isang malakas na putok. Direktang bumulwak ang hininga sa katawan ni Cyrus. Balak ni Cyrus na gamitin ang kanyang hininga para paalisin ang mga nakapaligid na bodyguard. Sa isang iglap, ang mga bodyguard na orihinal na nasa paligid ni Cyrus ay lumipad paatras. At pagkatapos makita ang eksenang ito, ang kapitan ng bodyguard ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha, dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong sitwasyon dati. Sino ba itong batang ito? Tinitigan ng kapitan ng bodyguard si Cyrus, dagdag sa gulat ang ekspresyon ng mukha nito, dahil pakiramdam niya ay talagang hindi kapani-paniwala ang eksenang kanina lang para sa ilang asawa. Masyadong makapangyarihan si Young Master de la Cruz, hindi ba? Tinitigan ni Trixie ang posisyon ni Cyrus na may malalaking tubig na mga mata, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nabigla bukod pa sa pagkabigla. Dahil ang ugali ni Cyrus sa oras na ito ay halatang lumampas sa pangunawa ni Trixie sa mandirigma, hindi alam ni Trixie na ang mandirigma ay maaaring maging napakalakas. Hindi man lang malinaw na nakita ni Trixie ang nangyari kanina. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, lahat ng mga bodyguard na iyon ay lumipad na palabas. Ngunit kahit na si Cyrus ay nagpatalbog ng ilang mga bodyguard. Ngunit dahil ang kahusayan ni Cyrus sa tiger techniques ay hindi masyadong mature. Ito ay humantong din sa ilang mga bodyguard na hindi na-bounce ni Cyrus, ngunit patuloy na sumugod patungo sa posisyon ni Cyrus. Itinaas ito ng bodyguard na sumugod sa harapan at nakitang dumiretso ito sa ulo ni Cyrus at tinadtad ito. Napakabilis pa rin ang reaksyon ni Cyrus, at mabilis siyang tumalikod upang maiwasan ang machete. Ngunit sumugod din ang isa pang bodyguard. Sa oras na ito, si Cyrus ay inatake ng dalawang tao, at lahat ng ito ay nangyari ng biglaan. Bagamat iniwasan ni Cyrus ang bodyguard na nasa harapan niya, ang bodyguard sa gilid ay nilaslas ang braso ni Cyrus gamit ang machete. Sa kritikal na sandaling ito, inilipat ni Cyrus ang lahat ng hininga sa kanyang katawan sa kanyang braso. Kaya lang dahil pinakawalan ni Cyrus ang halos lahat ng hininga sa kanyang katawan, ngayon lang ay napakahina ng hininga sa kanyang mga braso. Gayunpaman, ang hininga ay nakatulong pa rin kay Cyrus na labanan ang karamihan sa pinsala. Ang machete ay unang bumagsak sa hadlang ng paghinga, at pagkatapos ay tumama sa braso ni Cyrus.
Naging sanhi din ito ng karamihan sa puwersa na nakansela ng ang orihinal na mabangis na kutsilyo ay tumama sa braso ni Cyrus, at nag-iwan lamang ito ng sugat sa braso ni Cyrus. Sandaling natigilan ang lahat ng naruroon, at ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha ay labis na nabigla. Kung tutuusin, malinaw sa puso ng mga tao kung gaano kalaki ang pagod na ginamit ng kutsilyo ngayon, ngunit sinong mag-aakala na kahit ang gayong kutsilyo ay hindi makakapagdulot ng labis na pinsala kay Cyrus? Paano ito posible? Medyo natulala din ang captain ng bodyguard sa mga oras na ito. Nakatitig kay Cyrus, hindi niya alam kung paano ay describe ang mood niya ngayon, dahil pakiramdam niya ay masyadong kakaiba ang eksenang ito. Itinaas ni Cyrus ang kanyang paa at sinipa ang bodyguard sa kanyang harapan ng isang malaking sipa. At pagkatapos ay sinuntok ng patagilid, pinasabog ng machete ang bodyguard na kakalaslas lang sa kanyang braso. Matapos makitungo sa 2 taong ito, pinili na ng iba pang bodyguard na isuko ang kanilang pagtutol at tumingin sa posisyon ni Cyrus na may mga nakakatakot na ekspresyon. Alam na alam nila sa kanilang mga puso na hindi sila maaaring maging kalaban ni Cyrus. Kung patuloy nilang aatakehin si Cyrus ngayon, hindi ito naiiba sa pagpapadala sa kanya sa kamatayan. Naglakad si Cyrus patungo sa villa ng may mga hakbang, ang mga bodyguard na ito ay walang lakas ng loob na pigilan si Cyrus ngayon. At mabilis na sinundan ni Trixie ang lakad ni Cyrus pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali. Ta-ta-ta. Sa tahimik na asyenda, tanging mga yapak lamang nina Cyrus at Trixie ang maririnig. Sinong mag-aakala na kahit napakaraming bodyguards ay hindi kayang pigilan si Cyrus ng mag-isa? Ang kapitan ng bodyguard, na nakatayo sa harap ng villa, ay likas na gustong maglabas ng sandata para pigilan si Cyrus matapos makita si Cyrus na paparating, ngunit hindi siya binigyan ni Cyrus ng pagkakataong kumilos. Sa tiyan ng kapitan ng bodyguard, lumipad palabas ang katawan ng kapitan ng tanod, at pagkatapos ay nontog sa pader, na nawalan ng malay sa lugar. Sa sandaling ito, sa wakas ay lumabas si Rogelio sa villa kasama ang lahat mula sa pamilya Chi. Nang makita ng lahat sa pamilya Chi ang mga bodyguard na itinulak ni Cyrus sa lupa, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis na nagulat, dahil hindi nila inaasahan ang ganoong resulta. Kabanata 1463. Master Kyo. Kinabahan din si Rogelio sa kanyang puso sa mga oras na ito, ngunit hindi siya naglakas loob na ipakita ito, maaari lamang siyang magpanggap na kalmado, at sinigawan si Trixie sa mahinang boses. Trixie, nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas upang pumasok sa Chi family manor ko, ano sa tingin mo? Ano ang gagawin mo? Hindi ito ang gusto kong gawin ngayon, ngunit ang gustong gawin ni Young Master de la Cruz, nagpapakita lang ako ng paraan para kay Young Master de la Cruz. Marahil ito ay dahil sa nakita niya ang tunay na kakayahan ni Cyrus. Kaya ang ekspresyon ng mukha ni Trixie sa oras na ito ay napaka-relax din, at lubos siyang kumpiyansa sa pakikipag-usap kay Rogelio. Huminga ng malalim si Rogelio, pagkatapos ay lumingon kay Cyrus, at nagtanong sa mahinang boses, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa ekspertong ito na pumunta sa aking pamilyang Chi. Napakaraming bodyguard ang nasaktan sa aming pamilya Chi nang wala. Dahilan. Hindi mo ba dapat bigyan ng paliwanag ang pamilya Chi natin? Don't play stupid here, my name is Cyrus, bakit hindi mo alam kung bakit ako nandito ngayon? Tumingin si Cyrus kay Rogelio pataas at pababa at sinabing walang ekspresyon. Ito pala ang sikat na Young Master de la Cruz. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari sa iyo nang dumating ka sa Chi family namin sa pagkakataong ito. Mahinang sabi ni Rogelio. Wala akong oras makipag-usap sa iyo nang walang kaparalakan ngayon, kaya bilisan mo at ibigay mo si Amy, o hahayaan kong masira ang buong pamilya mo ngayon. Sigaw ni Cyrus kay Rogelio sa malamig na boses. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, lahat sa pamilya Chi ay nagpakita ng gulat na ekspresyon. Ngunit si Rogelio ay ngumiti ng nakakainsulto, at pagkatapos ay mahinang sinabi.
Master de la Cruz, narinig ko ang tungkol sa iyo, at inaamin ko na ang pamana na iniwan ni Mr. Wang para sa iyo ay talagang magbibigay sa iyo ng kapangyarihang sabihin ang mga salitang ito. Ngunit huwag kalimutan, ito ay Hong Kong Island, hindi sa loob ng bansa, at hindi mo magagawa ang anumang gusto mo sa lugar na ito. Malinaw, ang Rogelio sa oras na ito ay malinaw na naantala ang oras. Kanina lang ay tinawagan na niya ang ekspertong inimbitahan ni Francis. At malapit nang dumating ang kabilang partido, kaya kinailangan siyang hilahin ni Rogelio sa lugar kung saan nagpakita ang eksperto. Isang bakas ng pagkasuklam ang sumilay sa mga mata ni Cyrus nang tumingin siya kay Rogelio. Pagkatapos ay kumislap ang kanyang figure, at agad siyang sumugod sa harap ni Rogelio, at pagkatapos ay inabot niya ang leeg ni Rogelio. Bang! Ngunit sa sandaling ito, isang figure ang biglang sumugod sa harap ni Rogelio, at pagkatapos ay sinampal ang dibdib ni Cyrus. Si Cyrus ay umatras ng 2 hakbang upang patatagin ang kanyang katawan. Makikita na ang taong nakatayo sa harap ni Rogelio sa oras na ito ay dapat ding isang mandirigma. At ang kanyang lakas ay tila napakalakas, kung hindi, talagang imposibleng maitaboy si Cyrus gamit ang isang palad. Dahan-daang itinaas ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan. Mukhang matikas ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nakasuot ng isang set ng itim na linen na casual na damit at isang pares ng salamin na may gilid na ginto. Wala siyang pakiramdam isang mandirigmaman, sa kabaligtaran more like a professor teaching in a university. Tiningnan ni Rogelio ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan, na may napakasabik na ekspresyon sa kanyang mukha, at mabilis na sumigaw. Master Q, nandito ka na. Boss Chi, sorry talaga, kanina pa kita pinaghintay ng matagal. Walang ekspresyong tugon ni Master Q. Master Q, kailangan mong linisin itong Cyrus ngayon, at ang asong iyon na si Trixie, sobra na. Maglakas loob kang pumunta sa aming pamilya Chi para talunin ang mga tao. Oo, ang 2 taong ito ay talagang mapot. Master Q, hindi mo dapat pabayaan ang 2 taong ito ngayon. Alam ng pamilya Chi sa kanilang mga puso na ang Master Q na lumitaw sa oras na ito ay dapat nakatulong na hinanap ni Francis. Kaya ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ay labis na nasasabik sa oras na ito, nagngangalit ang kanilang mga ngipin na para bang may matinding puot. Sa pagitan nila Cyrus. Tumingin si Trixie ng taas-baba kay Master Q sa kanyang harapan, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Master de la Cruz, itong Master Q ay hindi simple. Ang kanyang orihinal na pangalan ay Armando Quiag. Siya ay isang napakasikat na martial artist sa ating Hong Kong Island. Ang mundo ng martial arts sa Hong Kong Island ay napakaprestihiyoso pa rin, dapat kang mag-ingat. Ang taong ito ay isang pang-4 na ranggo na martial artist, at sa harap ko, hindi siya isang makapangyarihang tao. Nilingga ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Trixie, at sinabi sa napakakalmang tono. Master Q, hanggat maaari mong tulungan ang aming pamilya Chi na malampasan ang mahirap na oras na ito ngayon, bibigyan ka namin ni Rogelio ng isang bukas palad na regalo sa hinaharap. Nagmamadaling sinigawan ni Rogelio si Armando Chi. Sumulyap si Armando kay Rogelio nang walang pakialam, at pagkatapos ay mahinahong sinabi, pumunta ako dito sa pagkakataong ito dahil sa kahilingan ng dati kong kaibigan. Hindi kailangang maging magalang si Boss Chi. Pagkatapos sabihin ito, humakbang pasulong si Armando at sinabi kay Cyrus. Iyang Master de la Cruz, ikaw ay mula sa Tianshan Sect, sa una ay ayaw kong magkaroon ng salungatan sa iyo, ngunit ang iyong pag-uugali ngayon ay halatang hindi pareho. Dapat gawin ito ng isang martial artist, kaya ipinapayo ko sa iyo na huminto at umalis dito sa lalong madaling panahon. Okay lang kung gusto mo akong umalis, pero kailangang ibigay ng pamilya Chi si Amy, kung hindi, hindi ako aalis kahit sino pa ang pipigil sa akin ngayon. Mahinang sabi ni Cyrus. Ang taong binanggit mo ay wala sa aming pamilya Chi, kaya huwag kang magulo dito. Napaka-emosyonal na sigaw ni Rogelio.
Mukhang hindi ka talaga umiiyak nang hindi mo nakikita ang kabaong. Ngumisi si Cyrus, at pagkatapos ay naglakad patungo sa kinatatayuan ni Rogelio. Tumigil si Armando sa harap ni Cyrus at sinabi sa mahinang boses, "Young Master de la Cruz, kung pupunta ka pa, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos." Bahagyang tumingin si Cyrus kay Armando, at pagkatapos ay blanko na nagtanong, "Ano ang maaari mong gawin kung malugod kang tinatanggap?" Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, si Armando ay nagpakita ng kakaibang tingin sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay hininagayway niya ang kanyang kanang kamay at hinugot ang mahabang espada na kanyang dala. Marami na ring mga mandirigma ang nakita ni Cyrus, ngunit sa impresyon ni Cyrus, walang gaanong mandirigma na gumagamit ng mga sandata. Kung tutuusin, sa lipunan ngayon, napakakakaibang lumabas ka na may dalang patalim o espada. Pero iba si Armando. Siya ay isang napakasikat na martial artist sa Hong Kong Island, at ang kanyang prestihiyo ay napakataas, kaya kahit lumabas siya na may dalang espada, walang makakahanap na kakaiba. At ang espada ni Armando ay hindi isang ordinaryong bagay. Kapag ang mahabang espada ay nahugot, mararamdaman ni Cyrus ang isang malamig na espadang chi na kumalat. Ang puting mahabang espada ay naglabas ng mga pagsabog ng panginginig, at hindi alam kung ilang tao ang nahulog sa ilalim ng espadang ito sa Hong Kong Island. Master Q, dapat mong iligtas ang batang ito ngayon, tingnan natin kung maglakas loob siyang maging mayabang. Tama, hindi naman sineseryoso ng batang ito ang ating Hong Kong Island. Nang makita ng pamilyang Chi ang espada ni Armando, sila ay sumigaw sa tuwa. Sa oras na ito, ang mga mata ni Armando ay kumislap din ng isang pagpatay na layunin, dahil nararamdaman niya na hindi sineseryoso ni Cyrus ang kanyang sarili mula sa simula hanggang sa huli. Kabanata 1464. Lumilipad na Spada. Mukhang kinabahan muli si Trixie matapos makita si Armando na naghahanda sa pag-atake kay Cyrus. Bagamat ang kakayahan ni Cyrus sa pakikipaglaban ngayon lang ay nagparamdam sa mga tao ng labis na kakilakilabot. Itong si Armando ay hindi isang ordinaryong tao, kahit natingnan niya ang buong Hong Kong Island, siya ay napakaganda, kaya sa oras na ito sa pagitan ni Armando at Cyrus. Huwag hulaan kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo sa laban na ito. Ngunit alam ni Trixie sa kanyang puso na ang pamilya Chi ay hindi alam kung gaano karaming tao ang nagnanasa sa kanyang kagandahan. Kung si Cyrus ay natalo kay Armando ngayon, kung gayon ang Trixie ay maaaring maging isang laro ng pamilya Chi. Pagkatapos ng maraming taon, hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang nag-iisip tungkol sa kanilang sarili, dahil lamang sa iba't ibang mga kadahilanan. Pero iba na ngayon. Kaya't tahimik lamang nananalangin si Trixie sa kanyang puso na hindi matalo si Cyrus kay Armando. Inilabas ni Armando ang kanyang espada at walang ekspresyong tumingin kay Cyrus. "Sige lang," bulong ni Cyrus kay Armando. Hindi rin nagsalita si Armando, dumiretso siya sa posisyon ni Cyrus gamit ang kanyang mahabang espada sa kamay, at pagkatapos ay nilaslas niya ang ulo ni Cyrus gamit ang isang espada. Nakakamangha pa rin ang bilis ng putok ng espada ni Armando. Sa mga mata ng pamilya Chi, sumugod si Armando sa harap ni Cyrus sa isang kisap lang. Kung normal na tao ito, malamang hindi siya magre-react. Pagkatapos ng lahat, siya ay namatay sa trahedya sa ilalim ng espada ni Armando. Ngunit si Cyrus ay hindi isang ordinaryong tao kung tutuusin, napakadali niyang talunin ang napakaraming bodyguard, na nagpapakitang may kaunting kakayahan pa rin si Cyrus. Nakatagilid na inilegan ni Cyrus ang mahabang espada na sinaksak ni Armando, pagkatapos ay tumalikod at sinuntok siya, na hamampas patungo sa dibdib ni Armando. Si Armando ay nakatakas sa pag-atake ni Cyrus ng napakatahimik, at silang dalawa ay direktang lumaban gamit ang isang espada at isang suntok. Bagamat hindi sinaktan ni Armando si Cyrus sa oras na ito, mararamdaman ng lahat na si Armando ang nagkusa at ang sitwasyon ni Cyrus ay hindi pangkaraniwang pasibo. Shit! Sa sandaling ito, nilaslas ni Armando ang damit ni Cyrus gamit ang isang espada.
Mabagal na umagos ang dugo sa sugat sa isang iglap. Nakakamangha talaga ang bilis ni Cyrus, pero kumpara lang iyon sa mga bodyguard na iyon. Kung nasa harap ito ni Armando, hindi masyadong halata ang speed advantage ni Cyrus. Master de la Cruz. Matapos makitang dumudugo si Cyrus, tila mas kinakabahan ang ekspresyon ni Trixie. Ngunit lahat ng tao sa pamilya Chi ay labis na nasasabik, dahil pakiramdam nila ay tiyak na matatalo ni Armando si Cyrus. Iniisip pa nga ng ilang tao na kapag natalo ni Armando si Cyrus, makukuha na ng kanilang pamilyang Chi ang Minggayu Group. Alam mo, ang Minggayu Group ay isang nakalistang grupo na nagkakahalaga ng 10-10 bilyon. Kapag nakuha na ng kanilang pamilyang Chi ang grupong ito, nangangahulugan ito na ang kanilang pamilyang Chi ay may pagkakataong tumalikod. Higit pa rito, mayroon pang mas kapanabik na bagay sa oras na ito. Iyon ay, ang mga interesado sa Trixie ay nagsisimula na ring isipin kung paano magiging isang kagandahan ang Trixie sa kanilang mga kamay kapag naisip nila na ang Trixie ay naging isang laro sa kanilang mga kamay. Siyempre, ang mga nag-iisip ng ganito ay karaniwang nakababatang henerasyon ng pamilyang Chi. Masasabing may isip ng nakababatang henerasyon ng pamilyang Chi ang eksena ng pagtakbo ng Trixie halos gabi-gabi. Walang paraan na ang babaeng ito ay masyadong kaakit-akit sa pamilya Chi, ngunit sino mang lalaking may malakas na dugo ay magkakaroon ng ganoong pagnanasa. Ang pamilya Chi ay napakasaya sa oras na ito, ngunit ang ekspresyon sa mukha ni Armando ay napakapangit, at patuloy siyang nakatitig sa posisyon ni Cyrus. Dahil naramdaman ni Armando na tila hindi ginagawa ni Cyrus ang lahat ng kanyang makakaya sa laban ngayon lang. Bagamat siya ang may mataas na kamay sa ibabaw, sa katunayan, ang kalamangan na ito ay minimal sa lahat. Isang sugat na wala pang 5 sentimetro ay hindi sa lahat. Maaaring patunayan ang lakas ng lakas. Sa oras na ito, naramdaman ni Armando ang isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng krisis sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa utos ni Francis, maaaring piliin ni Armando na isuko ang labanan ng direkta sa oras na ito, dahil pakiramdam niya ay talagang mapanganib ang labanang ito. Tandang padamdam. Sa sandaling ito, diretsyong sumugod si Cyrus sa posisyon ni Armando, at pagkatapos ay bamulong. Zuan Chenzenwakwan, hatiin ang lupa. Matapos makita ni Armando ang putok ni Cyrus, may bakas ng tensyon ang sumilay sa kanyang mga mata, dahil nararamdaman niya na napakalakas ng suntok ni Cyrus. Sa oras na ito, may dalawang pagpipilian si Armando, ang isa ay ang umiwas sa kanyang talam, at ang isa ay ang kumuha ng suntok ng biglaan. Kung pipiliin ni Armando na kunin ang suntok na ito, kung magtagumpay siya, magkakaroon siya ng napakagandang pagkakataon na makakaunter-attack, ngunit kung mabibigo siya, ang sitwasyon ay magiging lubhang mapanganib. Pagkatapos ng maikling pag-iisip tungkol dito, pinili ni Armando na iwasan ang kanyang gilid at direktang umatras ng halos 10 metro ang layo, at sa wakas ay nakatakas sa suntok ni Cyrus sa nakakakilig na paraan. Hindi ko akalain na ganito pala katapat ang lakas mo. Talagang napakabihirang magkaroon ng lakas na tulad mo sa murang edad. Bulong ni Armando kay Cyrus. Ikaw at ako ay walang hinaing o awayan. Kung wala kang pakialam sa mga usapin ngayon, kaya kitang palayain. Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus kay Armando. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi napigilan ni Armando na matigilan sandali, at pagkatapos ay bamulong, kailangan kong asikasuhin ang bagay na ito ngayon, ito ay isang bagay na pinagkatiwalaan ng iba upang maging tapat. Kung ganoon ay huwag mo akong sisihin. Matapos sabihin ni Cyrus ang mga salitang ito, muli siyang sumugod kay Armando. Nang malaman ni Armando na may gagawin muli sa kanya si Cyrus, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay direktang inilagay niya ang kanyang mahabang espada sa kanyang harapan, at pagkatapos ay bamulong. Flying Sword from Heaven. Sa isang iglap, isang hindi mapapantayang malakas na hininga ang lumabas sa katawan ni Armando. At ang lahat ng mga hiningang ito ay natipon sa mahabang espada sa harap ni Armando.
Ang lumilipad na espada ay tila isang trakang missile na direktang humahanggol sa posisyon ni Cyrus. Matapos makita ang eksenang ito, lahat ng tao sa pamilya Chi ay nanlaki ang kanilang mga mata at mukhang gulat na gulat. Kasi feeling nila, sa mga TV drama lang lumalabas ang mga ganyang picture. Si Master Q ay talagang isang Diyos. Oo, ang katotohanan ito ay masyadong nakakatakot. Tulad ng inaasahan kay Master Q. Nagsimulang mag-usap ang lahat sa pamilya Chi sa mahinang boses. Napakapangit ng ekspresyon sa mukha ni Armando. Kung tutuusin, ang paglipat na ito ay itinuturing na kanyang kakayahang magayos ng bahay, at ngayon lang niya nagamit ang lahat ng hininga sa kanyang katawan. Kung ang hakbang na ito ay hindi makapatay kay Cyrus, kung gayon ang iyong sitwasyon ay magiging napakahirap. Mapanganib. Ang mahabang espada ay parang meteor thunderbolt, at lumipad ito patungo sa posisyon ni Cyrus sa isang walang katulad na bilis. Mabilis na pinakawalan ni Cyrus ang hininga sa kanyang katawan, at pagkatapos ay binalot ito sa kanyang katawan, upang maiwasan si Cyrus na hindi sinasadyang makanmot ng lumilipad na espada. Nagsimulang maglibot-libot si Cyrus sa looban. Sinusubukang iwasan ang lumilipad na espada. Ngunit sa kasamaang palad ay tila may mga mata ang lumilipad na espada. Kahit gaano pa ito nagbago ng direksyon ni Cyrus, maaari itong komandado sa posisyon ni Cyrus. Bukod dito, ang bilis ni Cyrus ay mas mababa kaysa kay Spada. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang katawan ni Cyrus ay natamo ng ilang sugat sa Spada. Nabahira ng dugo ang damit ni Cyrus. Kabanata 1465. Hindi ako kapos sa pera. Tiningnan ni Trixie ang eksena sa kanyang harapan, ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa sulok ng kanyang damit, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay labis na kinakabahan. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mapupunit ni Master Q ang batang ito sa 10,000 piraso ngayon. Oo, tingnan mo itong batang ito, ang lakas ng loob niyang maging mayabang. Tuwang-tuwang nag-usap ang lahat sa pamilya Chi. Napakapangit pa rin ang ekspresyon sa mukha ni Armando sa oras na ito. Napakasimple ng dahilan. Bagamat sa ibabaw, ang kasalukuyang sitwasyon ni Cyrus ay lubhang mapanganib, sa katunayan, ang pinsalang dulot ng lumilipad na espada kay Cyrus ay napakaliit, isa lang itong hiwa. Ilang butas na lang, ngunit inuubos na ni Cyrus ang panloob na lakas ni Armando. Kung hindi makayanan ni Armando ang isang nakamamatay na suntok kay Cyrus bago maubos ang kanyang panloob na lakas, kung gayon ang sitwasyon ni Armando ay magiging lubhang mapanganib. Oo naman, nagsimulang maramdaman ni Cyrus na hindi na makatiis si Armando. Ang bilis ng Spada ay malinaw na hindi kasing kamangha-mangha tulad ng sa simula. Patuloy na lumalapit si Cyrus sa kinatatayuan ni Armando habang iniiwasan ang Spada. Matapos maramdaman na ang distansya ay halos malapit na, si Cyrus ay biglang gumamit ng kanyang lakas at direktang sumugod sa kinatatayuan ni Armando. Isang bakas ng pagkabigla ang sumilay sa mga mata ni Armando, sumigaw siya ng masama sa kanyang puso, at mabilis na binilisan ang takbo ng Spada. Dumiretso ang Spada sa dibdib ni Cyrus at sinaksak ito. Iniwasan ni Cyrus ang lumilipad na espada, at pagkatapos ay bumulong. Monkey style, sirain ang lungsod. Bang! Sa isang malakas na ingay, bumasag ang kamao ni Cyrus sa dibdib ni Armando. Paano ito posible? Matapos mahawakan ni Armando ang suntok ni Cyrus bigla, bakas ng takot ang sumilay sa kanyang mga mata, dahil naramdaman niya ang isang napakalakas na puwersa na tumatama sa kanyang katawan. Paf! Si Armando ay bumulwak ng isang subo ng dugo. Ang lahat ng miyembro ng pamilyang Chi na naruroon ay natigilan matapos makita ang eksenang ito, dahil hindi nila inaasahan na mabilis magbago ang sitwasyon. Malaki pa rin ang kalamangan ni Armando sa unang segundo, ngunit sino ang makakapag-isip sa susunod sa ilang segundo, si Cyrus ay sinuntok ni Armando at nagsuka ng dugo. Monkey style techniques, iling ang puno. Kaagad na sumunod, muling umungal si Cyrus, at pagkatapos ay biglang sumuntok.
Ang suntok na ito ay tumama sa dibdib ni Armando ng napakalakas, lumipad si Armando sa isang iglap, at pagkatapos ay nabasag ng malakas sa dingding. Lahat ay tumingin sa posisyon ni Armando na may hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon. Bagamat may hininga pa si Armando sa mga oras na ito, nawalan na siya ng kakayahang kumilos, nakahiga sa lupa na nakadilat ang mga mata, puno ng ayaw at galit ang kanyang mukha. Hindi inakala ni Armando na matatalo siya kay Cyrus ngayon. Ang mga miyembro ng pamilya Chi ay natakot din at natulala sa oras na ito. Nakatayo sila doon na tulala, may takot sa kanilang mga mukha bukod pa sa takot. Hindi nila inaasahan ang ganoong resulta. Talagang nanalo si Master de la Cruz. Tinitigan ni Trixie si Cyrus sa kanyang harapan na may malalaking tubig na mga mata, puno ng pagkabigla ang kanyang puso. Noong nakita ni Trixie si Armando ngayon, takot na takot pa rin siya sa kanyang puso dahil marami nang narinig si Trixie tungkol kay Armando, at sa mga mata ni Trixie, walang paraan si Armando para matalo ito. Ngunit sino ang mag-aakalang matatalo si Armando sa mga kamay ni Cyrus ng ganito? Naglakad si Cyrus papunta kay Armando ng may mga hakbang, at pagkatapos ay mahinahong tinanong si Armando, "Gusto mo bang magpatuloy? Ikaw ang nanalo." Sinabi ni Armando ang pangungusap na ito ng buong lakas. Kusang loob niyang inamin ang pagkatalo dahil lang umaasa siyang maiiwan siya ni Cyrus ng paraan para mabuhay. Bahagyang ngumiti si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Armando, at hindi na nagpatuloy sa pag-atake kay Armando. Si Armando talaga ay kusang loob na umamin ng pagkatalo. Ang martial arts master na ito, na medyo kilalang kilala sa Hong Kong Island, ay kusang loob na umamin ng pagkatalo. Hindi na alam ng mga miyembro ng pamilyang Chi kung paano ilarawan ang kanilang mga nararamdaman. Pakiramdam nila ay nasa langit at impyerno sila sandali, at nasa sabik pa rin sila dahil si Armando ang nanguna sa isang segundo. Katatapos lang ni Armando umamin ng pagkatalo sa sumunod na segundo. Ito, ang lakas ng Cyrus na ito ay sobrang nakakatakot, hindi ba? Napabuntong hininga si Rogelio na may nanginginig na boses. Dapat mong malaman na ang Armando ay maaaring ang huling pag-asa ng kanilang pamilyang Chi. Kung walang Armando, kung gayon ang kanilang pamilyang Chi ay hindi magkakaroon ng anumang pagkakataon na lumaban sa harap ni Cyrus. Patriarch, ano ang dapat nating gawin ngayon? Oo, Patriarch, mayroon pa bang ibang paraan na magagawa mo? Ang mga taong iyon sa pamilya Chi ay agad na nataranta, at hindi na nila alam kung ano ang gagawin. Sa oras na ito, ang lakas ng pakikipaglaban ni Cyrus ay ganap na nawalan ng ideya ng paglaban. Sinabi ko na hindi ko dapat i-provoke itong Cyrus. Oo, anong magagawa natin ngayon? Ang lahat sa pamilya Chi ay nasa gulo sa oras na ito. At si Rogelio ay nakatayo rin doon na tulala, hindi alam kung ano ang gagawin. Lumapit si Cyrus sa kinatatayuan ni Rogelio. Sa oras na ito, napakasayang din ang hitsura ni Cyrus. Nakulayan na ng dugo ng sugat ang kanyang damit na pula. Gayunpaman, si Cyrus ay hindi naapektuhan ng mga sugat na ito, at papalapit pa rin si Rogelio ng hakbang-hakbang. Si Rogelio ay likas na umatras matapos makita si Cyrus na paparating, ngunit pagkaraan ng 2 hakbang pabalik, naglakad siya patungo sa dingding. Bang! Pagkatapos mag-alinlangan ng 2 segundo, lumuhad si Rogelio sa lupa ng malakas, at pagkatapos ay tuwang-tuwang sumigaw kay Cyrus. Master de la Cruz, alam kong mali ito, nakikiusap ako sa iyo, bitawan mo ako. Bitawan mo. Hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti pagkatapos marinig ang mga salita ni Rogelio, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Bakit kita pakakawalan? Master de la Cruz, hanggat maaari mo akong iligtas ngayon, handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng ari-arian ng aming pamilya Chi. Mayroon akong 3 bilyong deposito sa Swiss Bank, at maibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera." Lumuhad si Rogelio sa lupa at nanginginig na sinabi. Matapos marinig ang mga salita ni Rogelio, ang lahat sa pamilya Chi ay natigilan sa kanilang kinalalagyan, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis na nagulat.
Dahil hindi nila alam na napakaraming pera ni Rogelio, kahit na ang buong pamilya Chi ay maaaring hindi makakuha ng pera ngayon. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapangiti nang marinig niya ang mga salita ni Rogelio, at mahinang sinabi, "Dapat mong malaman ang aking pagkakakilanlan, sa tingin mo ba gusto ko ang iyong pera?" Saglit na natigilan si Rogelio, alam niyang hindi kapos sa pera si Cyrus sa oras na ito, kaya mabilis niyang binago ang kanyang isip at sinabi, "Master de la Cruz, lahat ng kababaihan sa aming pamilyang Chi. Hanggat maaari mong tingnan sila, maaari kong ibigay sa iyo, mayroon akong 3 anak na babae, lahat sila ay nakamamanghang kagandahan, ginagarantiya ko ang iyong kasiyahan." Kabanata 1466. Sumuko ang pamilya Chi. Walang sino man ang mag-aakalang sa oras na ito ay ibibigay pa ni Rogelio ang kanyang anak na babae kay Cyrus upang mabuhay. At si Cyrus ay walang kamalay-malay na sumulyap sa 3 nakamamanghang dilag na nagtatago sa isang tabi. Sa oras na ito, ang kanilang magagandang mata ay puno ng takot. Kailangan kong sabihin na ang 3 anak na babae ni Rogelio ay talagang maganda, ngunit mayroon pa ring tiyak na agwat kay Trixie. Si Cyrus ay hindi man lang interesado kay Trixie, at natural na hindi siya magiging interesado sa 3 babaeng ito. "Master de la Cruz, hanggat kaya mo akong palayain ngayon, kahit anong klaseng babae ako, matutulungan kita." Tuwang-tuwang sabi ni Rogelio kay Cyrus. At dahan-daang umiling si Cyrus kay Rogelio at blankong sinabi, "Hindi ako masyadong interesado sa mga sinabi mo, simula ngayon may itatanong ako sa iyo, sasagutin mo kahit ano, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin?" "Naiintindihan ko, Young Master de la Cruz, sasagutin ko ang anumang itanong mo." "Talagang hindi ako maglalakas loob na magtago kahit kaunti." Kinakabahang sabi ni Rogelio kay Cyrus. "Nasaan si Amy ngayon?" Mahinang tanong ni Cyrus kay Rogelio. "Amy." Saglit na natigilan si Rogelio, at saka bumulong. "Master de la Cruz, wala na ang babaeng iyon sa bahay namin ni Chi. Dinala siya ng mga silver merchant kagabi. Tinanong kita kung nasaan si Amy." Ulit ni Cyrus sa mahinang boses. "Master de la Cruz, hindi ko matiyak kung saan nakatago si Miss Amy. Ang alam ko lang ay dinala siya ng silver merchant." Tila medyo kinakabahan si Rogelio at sinabi kay Cyrus, "Alam mo ba ang kapalaran ng pagsisinungaling sa akin?" Mahinahong sabi ni Cyrus. "Master de la Cruz, ganito na ako ngayon. Kahit bigyan mo pa ako ng 10,000 lakas ng loob, hindi ako maglalakas loob na magsinungaling sa iyo. Nadala na talaga si Miss Amy. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong sa iba pa naming pamilya Chi, alam nilang lahat." Tuwang-tuwang sabi ni Rogelio. Bahagyang tumingin si Cyrus kay Rogelio. Alam niya na kung si Amy ay talagang nasa mga kamay ni Rogelio ngayon, ayon sa karakter ni Rogelio, tiyak na kukunin niya ito para sa pagkakataong makasama si Cyrus, kaya dapat ay inilipat si Amy. Malayo sa oras na ito. "Bakit mo inagaw si Amy?" Tumingin si Cyrus kay Rogelio at nagpatuloy sa pagtatanong. Isang kakaibang tingin ang sumilay sa mga mata ni Rogelio, at pagkatapos ay bumulong siya. "Master de la Cruz, walang hinaing sa pagitan mo at sa akin, at walang hinaing sa pagitan namin ni Miss Amy. Makatuwiran na wala akong dahilan para agawin si Miss Amy. Lahat ng ito ang ipinagagawa sa akin ni Francis. Kung hindi ko gagawin ang gusto ni Francis, ang aming pamilya Chi ay papatayin ng mga ngalakal na pilak, at napipilitan din akong kidnapin si Miss Amy. Kung gayon, alam mo ba kung bakit gustong agawin ni Francis si Amy?" Tumingin si Cyrus kay Rogelio at nagpatuloy sa pagtatanong. Matapos marinig ito, huminga ng malalim si Rogelio, at saka bumulong. "Sinabi sa akin ni Francis na si Miss Amy ay iyong babae. Kung alam ni Trixie ang tungkol kay Miss Amy na dinukot ng aming pamilya Chi, tiyak na makikipag-ugnayan siya sa iyo sa lalong madaling panahon. Hanggat maaari, sa kasong ito, pupunta ka sa Hong Kong Island para iligtas si Miss Amy, at magkakaroon kami ng pagkakataon na palayasin ka sa Hong Kong Island." "Oo naman.
Bahagyang tumango si Cyrus at hindi nagpatuloy sa sasabihin. Dahil pareho ito sa hula ni Cyrus. Ang dahilan kung bakit pinili ni Francis na kidnapin si Amy ay hindi para banta si Cyrus kay Amy, kundi para pangunahan si Cyrus mula sa loob ng bansa patungo sa Hong Kong Island. Dahil mas malawak ang kapangyarihan ng mga silver merchant sa Hong Kong Island. Hindi magagamit ang mga personal na koneksyon sa paligid ni Cyrus, ni Vera, Lani o kahit na sina Jonathan at Kenny ay masyadong abala. Napag-aralan na ni Francis si Cyrus at naunawaan niya ito. Pakiramdam niya ay kung mahihiwalay si Cyrus sa tulong ng mga taong ito, kung gayon si Cyrus ay isang ordinaryong tao. Nakakalungkot na minamaliit talaga ni Francis si Cyrus. Ang kasalukuyang Cyrus ay hindi na ang orihinal na Cyrus. At nabigla si Trixie matapos marinig ang mga salita ni Rogelio. Sa oras na ito, napagtanto niyang isa lamang siyang chess piece. Ang lahat ng kanyang mga plano ay alam na ni Francis, ngunit sinubukan ni Francis ang kanyang makakaya na gamitin ang kanyang sarili. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang lakas ni Cyrus ay talagang nakakatakot, kung gayon ang Trixie ang pinagmulan ng pagkamatay ni Cyrus. Iyang Master de la Cruz, nasabi ko na ang lahat ng alam kong masasabi ko sa iyo, pwede mo ba akong bitawan? Kinakabahang tanong ni Rogelio kay Cyrus. Wala naman talagang conflict between you and me, but it's not up to let you go. Walang ekspresyong tugon ni Cyrus, pagkatapos ay lumingon kay Trixie at sinabing, hayaan mong ang mga taong ito ang hawakan mo. Pagkatapos sabihin ito, pumasok si Cyrus sa villa ng pamilya Chi. Dahil sa pakikipaglaban kay Armando ngayon, medyo mahina pa si Cyrus sa mga oras na ito, at kailangan niyang magpahinga. Hindi inaasahan ni Trixie na may isip ni Cyrus ang kanyang sarili sa oras na ito, at labis siyang naantig, ngunit pagkatapos na makilos, isang bakas ng lamig ang sumilay sa kanyang mga mata. Diretso na naglakad si Trixie papunta kay Rogelio, matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Trixie, ikaw, anong ginagawa mo? Huwag mong kalimutan, tito mo ako, at kapatid ako ng tatay mo. Pamilya tayo. Ramdam ni Rogelio ang nakamamatay na aura sa magagandang mata ni Trixie, kaya tuwang-tuwa siyang sumigaw kay Trixie. At hindi napigilan ni Trixie na mapamura matapos marinig ang mga salita ni Rogelio, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Ngayon alam mo na ikaw ang aking tiyuhin. Noong ikaw at si Francis ay nagsanib puwersa upang patayin ang aking ama, ikaw bakit mo ito nakalimutan? Ibibigay mo ba ako kay Francis bilang laruan, bakit mo nakalimutan? Noong pinatay mo ang nanay ko, bakit hindi mo naalala na babae siya ng kapatid mo? Napatulala si Rogelio nang marinig niya ang mga salita ni Trixie, dahil hindi niya alam na inimbestigahan na ni Trixie ang nangyari noong taong iyon. Maging ang lahat sa pamilya Chi ay hindi inaasahan na sina Rogelio at Francis ay nagsabuatan para patayin ang ama ni Trixie. Trixie, napilitan talaga akong maging walang magawa noon. Alam mo kung sino si Francis. Kung hindi ko gagawin ang gusto ni Francis, ang taong mamamatay ay ako. Ako talaga. No way, duyo sa tingin ko gusto ko ito. Tuwang-tuwang sabi ni Rogelio kay Trixie. Ayaw mong magmukhang ganito. Ngumisi si Trixie, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Ngayong oras na, may balak ka pa bang magsinungaling sa akin? Hindi talaga ako nagsinungaling sa iyo, lahat ng ito ay ideya ni Francis, si Francis ang gustong sakupin ng iyong ina. Malakas na sabi ni Rogelio. Kabanata 1467. Gaya ng inaasahan. Nagsinungaling ka. Halatang ikaw ang nang-provoke at nagdroga pa ng alak ni Francis, kaya ginahasa ni Francis ang nanay ko, kung hindi, ganoon kaganda ang relasyon ng tatay ko at ni Francis noon, paano niya nagawa ito? Napakatanga. Tandang padamdam panipi. Nanlaki ang mga mata ni Tianhai Jaime, at sumigaw siya na may labis na galit na ekspresyon. Panipi-panipi. Napatulala na naman si Rogelio matapos marinig ang mga salita ni Trixie. Paano niya naisip na alam pa ni Trixie ang mga bagay na ito? Nang makita mo na ang aking ama at si Francis ay masyadong malapit.
At ang aking lolo ay laging may gusto sa aking ama, binalak mo ang mga bagay na ito upang patayin ang aking mga magulang at maging ang iyong ama. Upang maging pinuno ng pamilyang Chi, ikaw ay baliw lang. Tandang padamdam panipi. Malakas na sigaw ni Trixie. Ano? Pinatay si Itay ni Kuya. Totoo ba ito? Kaya ba talaga ni Kuya ang ganyan? Sa loob ng ilang sandali, lahat sa pamilya Chi ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon. Ang sabi mo, may ebidensya ba sa sinabi mo? Isang bakas ng tensyon ang sumilay sa mga mata ni Rogelio, at nauutos siya at sinigawan si Trixie. Hindi ko kailangan ng anumang ebidensya. Walang ekspresyong tugon ni Trixie, pagkatapos ay naglabas ng pistol at itinutok ito sa ulo ni Rogelio. Nang makita ni Rogelio ang pistol na inilabas ni Trixie, natigilan siya. Hindi niya akalain na may baril pa si Trixie. Sa katunayan, laging dala ni Trixie ang baril na ito sa kanyang katawan, dahil napakaganda ng baril na ito, at napakaginhawang dalhin. Ngunit dinala ni Trixie ang baril na ito hindi para pumatay ng mga tao, kundi para pigilan siyang mamatay balang araw at magawang wakasan ang kanyang buhay mag-isa, na para bang naging laruan siya ng iba. Ngunit hindi naisip ni Trixie na ginamit niya talaga ang baril na ito, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya gustong magpakamatay, kundi ang pumatay. Trixie, sa palagay ko ay maaaring hindi mo naiintindihan ang nangyari noon. Talagang hindi iyon ang iniisip mo. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataong magpaliwanag? Kaya kung bumawi sa iyo, magagawa mo ang lahat ng gusto mo, don't kill it. Ako, for the sake of care of you for so many years, hindi pa ba sapat? Lumuhad si Rogelio sa lupa at sinigawan si Trixie na may sobrang kaba na ekspresyon. Hindi mo ba ako inalagaan para lang ibigay ako kay Francis para pasayahin si Francis? Sinabi mo pa na gusto mo akong alagaan, nakakadiri ka. Naiinis na sigaw ni Trixie, pagkatapos ay hinayla ang gatilyo ng walang pag-aalinlangan. Tang! Sa isang malakas na putok, ang bala ay agad na tumagos sa ulo ni Rogelio. Bumagsak si Rogelio sa lupa ng malakas. Lahat ng naruroon sa pamilyang Chi ay natulala matapos makita ang eksenang ito, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis na nabigla. Bagamat alam nila na nagkaroon ng madugong alitan sina Trixie at Rogelio, walang nag-iisip na si Trixie ay talagang maglalakas loob na patayin si Rogelio, at maging sa harap ng napakaraming miyembro ng pamilya Chi. Matapos patayin ni Trixie si Rogelio, ang kanyang maselang katawan ay patuloy na nanginginig. Kung tutuusin, unang beses niyang pumatay ng tao. Hindi niya alam kung paano ilarawan ang kanyang nararamdaman. May isang uri ng saya sa paghihiganti, ngunit higit pa rito ay ang takot sa pagpatay. Tawag. Hindi ko alam kung gaano katagal bago nakabawi si Trixie mula sa kakaibang pakiramdam na ito, at pagkatapos ay tumingin ng walang laman sa iba pang pamilya ng Chi. Sa oras na ito, ang mga taong iyon sa pamilya Chi ay tumingin kay Trixie na may kakaibang takot. Ang kanilang relasyon ni Trixie ay hindi masyadong maganda noon. Ngayon ay nasa likod ni Trixie si Cyrus. Dahil naglakas loob silang salakayin si Rogelio, maaari rin silang umatake sila. Trixie, noon, ang mga bagay na iyon noon ay walang kinalaman sa atin, hindi man lang natin alam. Isa sa mga nasa katanghaliang gulang na may magandang relasyon sa ama ni Trixie ay naglakas loob na sumigaw. Walang pakialam na sinulyapan ni Trixie ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at pagkatapos ay sinabing blanko. Mula ngayon, ako na ang may huling say sa pamilya Chi, mayroon ka bang mga opinyon? Nagkatinginan ang lahat, ngunit walang naglakas loob na magsalita. Tinanong ko kung may komento ka. Malamig na ulit ni Trixie. Wala kaming opinyon. Oo, wala kaming opinyon. Sa simula, ang posisyon ng padre de pamilya ay dapat sa iyong ama. Normal na sa iyo ang maging pinuno ng ating pamilya Chi ngayon. Sa oras na ito, ang lahat sa pamilya Chi ay umiling na parang nagbago ang kanilang mga mukha. Nagpakawala ng mahabang hininga si Trixie matapos marinig ang sinabi ng lahat,
pagkatapos ay tumalikod at naglakad papasok sa villa. Sa kabilang banda, sa isang villa sa Bihang City, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa sofa na tahimik na nanonood ng TV, na may kakaibang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Napaka-ordinaryo ng hitsura ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Kung ilalagay mo ito sa karamihan, hindi mo man lang mahahanap ang taong ito ng mabilis. Sa madaling salita, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay isang sikat na mukha, ang uri ng karaniwang makikita mo. Kalimutan sa isang sulyap. Ngunit ang isang napaka-ordinaryong mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagtataglay ng kakayahang kontrolin ang hindi mabilang na mga kumpanya ng grupo sa lalawigan ng Tianyuan. Ang isang salita mula sa taong ito ay maaari pang magbago ng pattern ng buong Tianyuan province. Gayunpaman, ang taong ito ay walang iba kundi si Francis, ang taong namamahala sa pilak na mga ngalakal sa lalawigan ng Tianyuan na sinusubukang hanapin ni Cyrus. Ding dong. Tumunog ang doorbell. Walang pakialam na sumulyap si Francis sa pinto, pagkatapos ay dumiretso sa study, at saka pinindot ang switch sa desk. Bumukas ang pinto ng villa. Nagmamadaling pumasok si Humphrey sa villa, sumisigaw habang naglalakad, "Mr. Fang, dumating na ang balita mula sa Hong Kong Island, at ang malaking bagay ay masama." Bagamat si Humphrey ang tagapagsalita ni Francis sa pangalan, sa katunayan ay hindi pa nakikilala ni Humphrey si Francis. Ang paraan ng kanilang pagkikita ay palaging ganito. Si Francis ay nasa study at si Humphrey ay nakatayo sa labas ng pinto ng study. Sa loob ng sala may mga nakatalagang tagapagsalita na nagpapahintulot kay Humphrey na marinig ang mga salita ni Francis. Siyempre, napakalimitado ang bilang ng beses na makakarating si Humphrey sa villa na ito. Paminsan-minsan ay magpapalit ng lugar si Francis, kahit na ang numero ng telepono ay mapapalitan anumang oras. Kaya kung ayaw ni Francis na mahanap siya ni Humphrey, walang paraan si Humphrey para mahanap siya. Kung hindi dahil sa katotohanan siya ay talagang sabik sa pagkakataong ito, hindi sana darating si Humphrey. Ano ang sitwasyon doon ngayon? Mahinang tanong ni Francis. Natalo ni Cyrus si Armando at pinatay si Rogelio. Nagmamadaling sabi ni Humphrey. Itong Cyrus ay medyo kawili-wili, ngunit hindi mo kailangang mag-alala, lahat ito ay nasa loob ng aking inaasahan. Napakakalmang sabi ni Francis. Ito ba ang inaasahan mo? Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Humphrey. Oo, sinusubok lang ng mga miyembro ng pamilyang Chi at ni Armando ang lakas ni Cyrus. Plano kong ipaubaya ang iba sa namamahala sa Hong Kong Island para hawakan ito. Mahinang sabi ni Francis. Kabanata 1468. Nandito ka ba para pagsilbihan ako? Mr. Feng, balak mo talagang ibigay si Cyrus sa mga tao sa Hong Kong Island. Napakalaking tagumpay na maalis si Cyrus. Hindi ba't ang mga tao sa itaas ay palaging itinuturing na seryosong problema si Cyrus? Bakit mo ibinigay up ang magandang pagkakataon na ito? Tanong ni Humphrey na may pagdududa. Ang pagtanggal kay Cyrus ay talagang isang mahusay na tagumpay. Ngunit kung mabago ka, magkakaroon ka rin ng isang napakalaking panganib, at kahit nakitili ng iyong sariling buhay, kaya ang bagay na ito mismo ay isang dalawang talam na espada. Huminto sandali si Francis, pagkatapos ay nagpatuloy. Tumatanda na ako, kaya paano kung maalis ko si Cyrus? Napakababa ng pagkakataong umakyat, kaya hindi na ako makikipagtalo sa kanila, tumahimik ka. Panuurin mo lang ang palabas. So Mr. Feng, may balak ka bang gawin? Hindi mapigilan ni Humphrey na mapangiti. Sa katunayan, napakasimple ng layunin ni Francis. Ang pagtanggal kay Cyrus ay isang mas kaunting banta kay Francis, kaya pinangunahan niya si Cyrus sa Hong Kong Island. Una, dahil napakaliit ng impluwensya ni Cyrus sa Hong Kong Island, at pangalawa, magagamit niya ang tulong ng Hong Kong Island. Kapangyarihan para maalis si Cyrus, para mapakinabangan ni Francis ang mangingisda. Humphrey, masyado na akong matanda ngayon.
Sa tingin ko ay hindi na ako makakapagtrabaho ng ilang taon, at ikaw ang pinakamatagal na nakasama ko, at alam mo na ang sitwasyon sa Tianyuan Province, kaya pagkatapos kong magretiro, gagawin ko. Inirerekomenda kita sa punong tanggapan, huwag maging pabigla-bigla o magkamali sa mga araw na ito, maintindihan. Mabagal na sabi ni Francis. Matapos marinig ang mga salita ni Francis, ang mga mata ni Humphrey ay kumislap sa pananabik, at mabilis siyang tumango at sinabing, Mr. Fang, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, at tiyak na magsusumikap ako. Sige, kung wala nang iba pwede ka muna. Mahinang sabi ni Francis. Ayos ito. Sumang-ayon si Humphrey, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Kakalabas lang ni Humphrey ng villa nang lumabas si Francis sa study at tumingin sa bintana na may blankong ekspresyon. Ang salamin ng villa ni Francis ay espesyal na na-customize upang ang loob ay hindi makita mula sa labas, at ang salamin mismo ay hindi tinatablan ng bala. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Francis ang kanyang mobile phone at tinawagan ang taong namamahala sa Hong Kong Island, at pagkatapos ay maikling ipinaliwanag ang sinabi ni Humphrey ngayon. Cyrus, napakabata mo pa. Kapag nakapasok ka sa Hong Kong Island, hindi ka nalalabas ng buhay. Matapos ibaba ang telepono, mahinang bamantong hininga si Francis. Sa kabilang banda, bumalik si Trixie sa villa matapos makipag-ugnayan sa pamilya Chi. Sa oras na ito, ang villa ay wala ng buhay na eksena noon, dahil ang pamilya Chi ay walang lakas ng loob na manatili dito. Kaya ngayon si Trixie at Cyrus na lang ang natitira sa villa. Marahil ay dahil ngayon lang naubos ng labanan ang halos lahat ng pisikal na lakas ni Cyrus, kaya nakatulog na si Cyrus sa sofa sa mga oras na ito. Hindi inistorbo ni Trixie si Cyrus matapos makita na si Cyrus ay natutulog na, ngunit tahimik na umupo sa tabi ni Cyrus at hinintay na magising si Cyrus. Alam na alam ni Trixie sa kanyang puso na kung hindi dahil kay Cyrus, hindi siya makakapaghiganti ng ganoon kabilis, kaya nagpahayag si Trixie ng kanyang taos-pusong pasasalamat kay Cyrus sa oras na ito. Makalipas ang mahigit kalahating oras, sa wakas ay binuksan ni Cyrus ang kanyang mga mata ng dahan-dahan. Pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Trixie sa tabi niya, at walang tigil na nagtanong, naayos na ba ang mga bagay-bagay? Master de la Cruz, pinatay ko si Rogelio. Sagot ni Trixie sa mahinang boses. Medyo kumislap ang mga mata ni Cyrus ng kakaiba matapos marinig ang mga salita ni Trixie, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Kung tutuusin, ito ay isang bagay sa pagitan ni Trixie at Rogelio, at wala itong kinalaman kay Cyrus. At patuloy na sinabi ni Trixie matapos makitang hindi nagsalita si Cyrus. Master de la Cruz, binili kita ng bagong damit ngayon lang, at nakahanda na rin ang tubig para sa paliligo, maaari ka nang maligo. Si Cyrus ay nag-iwan ng maraming sugat sa kanyang katawan sa pakikipaglaban kay Armando ngayon lang. Bagamat ang mga sugat na ito ay hindi nakamamatay, lahat sila ay dumudugo. Bukod dito, ang mga damit ni Cyrus ay punit-punit din. Ang maingat na si Trixie ay nakatulong na kay Cyrus na maghanda ang mga bagay na ito. Ayos ito. Bahagyang tumango si Cyrus, pagkatapos ay tumayo at tumakbo sa banyo. Kailangan kong sabihin na ang villa ng pamilya Chi ay talagang napakaranggal. Ang lawak ng banyo ay halos 100 metro kwadrado, na mas malaki pa sa bahay ng isang ordinaryong pamilya. Sa gitna ng banyo ay may swimming pool na puno ng umuusok na mainit na tubig. Napakalaki din ng swimming pool, mas malaki pa sa swimming pool sa bathing center na pinuntahan ni Cyrus. Higit pa rito, ang hindi inaasahan ni Cyrus ay mayroong maraming malalaking kama sa sulok ng banyo, at sa sulok ay may ilang bagay na maaaring gamitin para sa ehersisyo sa kama. Hindi ko inaasahan na makakapaglaro si Rogelio. Walang magawang umiling si Cyrus at ngumiti, pagkatapos ay hinubad ang kanyang damit at humakbang sa pool. Kailangan kong sabihin na ang swimming pool na ito ay talagang napaka-komportable, mas komportable kaysa sa bathtub sa bahay ni Cyrus.
At mayroong isang massage function sa ilalim ng pool na maaaring makapagpahinga sa iyo. Habang nag-e-enjoy si Cyrus sa walang katulad na marangyang paligan na ito, may biglang tunog sa pinto. Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang paggalaw. Binuksan ang pinto sa banyo mula sa labas, at pumasok si Trixie na nakahubad ang mga paa. Sa oras na ito, si Trixie ay nakasuot lamang ng puting bath towel. Ang kanyang makatarungan at malambot na mga balikat, ang kanyang matangkad at kaakit-akit na twin peak, at ang kanyang payat at payat na mga binti ay nakalabas lahat sa hangin. Ang figure mismo ni Trixie ang pinakamaganda, lalo na kung nakasuot lang siya ng bath towel sa mga oras na ito ay magpapabilis ng tibok ng puso ng mga tao. Kasunod ng matikas na hakbang ni Trixie, bahagyang nanginginig din ang kambal na taluktok sa kanyang dibdib. Halatang wala man lang suot na panloob ang babaeng ito. Kung tatanggalin niya ang tuwalya ay wala itong laman. Biglang hinawakan ni Cyrus ang tuwalya sa tabi niya at ibinalot ito sa kanyang baywang, pagkatapos ay nagtanong kay Trixie na may pagtataka, bakit ka pumasok? Iyang Master de la Cruz, nandito ako para pagsilbihan ka sa iyong paligan. Isang pahiwatig ng pagkamahiyain ang bumungad sa magagandang mata ni Trixie, at sinabi niya sa isang sexy at mapang-akit na boses. Kahit na si Trixie ay may napakagandang figure at napaka-sexy. Ngunit sa katunayan si Trixie ay palaging protektado ni Rogelio, at hindi pa nakaranas ng ganoong bagay, kaya natural na siya ay medyo kinakabahan sa oras na ito. Nandito ka ba para ihatid ako sa paligan? Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Cyrus na matigilan sandali, at pagkatapos ay walang magawang sinabi. Ano, hindi na kita kailangang istorbohin sa mga bagay tulad ng pagligo, kaya ko naman ang sarili ko, mabuti pang lumabas ka. Panipi. Master de la Cruz, hindi mo ba naiintindihan ang ibig kong sabihin? Naglakad si Trixie patungo kay Cyrus habang nagsasalita.